Mga kababayan, mabuhay! Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan. Ay, nako. Ang channel na ito ay hindi natatakot magsalita ng totoo sa gitna ng mga basurang politikal at literal. Ngayon pag-uusapan natin ng isang trahedya na parang script mula sa isang telenovela, ang landslide na binaliw landfill sa Cebu City. Eto noong January 8, 2026, biglang gumuho ang bundok ng basura sa Prime Integrated Waste Solutions Facility sa Barangay Binaliw. Tatlong patay, 35 ang nawawala pa rin at mga rescuer na parang naghahanap ng korayom sa dayami o sa kasong ito karayom sa tambak ng basura. At sino ang dumating para magbigay ng simpatis? Si Vice President Sara Duterte mismo. Personal na binisita niya ang mga sugatan sa VisMed Hospital sa Cebu noong January 9. Kwento nila na marami pa sa kanilang mga kasamahan ang nawawala dahil natabunan ng mga basurang dala ng landslide. Sabi niya sa kanyang Facebook post at idinagdag pa, ibinalita rin sa atin ng dalawa sa kanilang kasamahan ng nasawi. Wait, dalawa. Pero ayon sa latest reports, tatlo na. Ang gobyerno lagi may update na parang delayed na serye sa Netflix. Mga kawok, ito ay hindi lang kwento ng trahedya. Ito ay komentaryo sa ating lipunan na puno ng basura, literal at metaphorical. Sa susunod na ilang mga minuto, susuriin natin ito ng malalim, ang facts, ang kritika, ang wit at ang aral para sa mga OFW at kabataan ng tulad ninyo. Bago tayo magsimula, shoutout sa inyo sa Pilipinas. Kayo ang backbone ng bayan. Sa United States, Canada, Australia, United Kingdom, United Arab Emirates, Hong Kong, Japan, Italy at Germany. Salamat sa pagtutok mga global Pinoys at mga kababayan sa gitna ng kasinungalingan. Ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag WalkWithLan. Magsimula tayo sa facts. Mga kawok dahil sa mundo ng fake news, ang totoo ay parang bihirang perlas ng dagat ng basura. Nung Huwebes January 8, bandang 2:00 ng hapon, biglang gumuho ang isang bahagi ng Binaliw Landfill. Ito ay isang private facility na pinamamahalaan ng Prime Integrated Waste Solutions Incorporated, PIWSI, na nag-handle ng basura mula sa Cebu City at karatig na lugar. Ayon sa reports, ang landslide ay dulot ng malakas na ulan at posibleng sobrang tambak ng basura. Parang ating ekonomiya, overloaded at anytime pwedeng mag-collapse. Dalawang unang naiulat na patay, isang scavenger at isang worker. Pero sa latest update mula sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, CDRRMO, umabot na sa 3 ang nasawi at 35 pa ang missing Mga rescuer mula sa Bureau of Fire Protections, Philippine National Police at volunteers ang naguhukay pa rin gamit ang backhoes at aso para hanapin ang mga natabunan. Imagine mga kababayan mga manggagawa na kumikita ng maliliit, scavenging sa basura para mabuhay. Tapos biglang sila mismo ang natabunan ng basura ng lipunan. Si VP Sara Duterte dumating noong Biyernes January 9. Binisita niya ang mga sugatan sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Wait, sabi sa post niya sa VisMed Hospital, pero ayon sa ilang sources, Visayas Med minor detail, pero sa journalism, details matter.
Narinig nyo na ba ang kwento ng mga survivors? Lahat sila ay nagtatrabaho sa naturang landfill at magkakaiba ang kwento nila kung paano sila nakaligtas sa naturang sakuna. Isang survivor sabi tumakbo siya nang marinig ang rumaragasang tunog ng basura. Isa pa natabunan pero nakalabas dahil sa tulong ng kasamahan. At ang witty part habang nagkukwento sila, parang script mula sa Survivor Philippines. Walang immunity idol, puro basura lang. Mga kabataan at OFWs, ito ay paalala. Sa abroad kayo nagpapakahirap para sa pamilya. Pero dito sa Pilipinas, ang simpleng trabaho sa landfill ay life or death. Shoutout ulit sa inyo sa UAE at Hong Kong, kayo na naglilinis ng mga high-rise, alam nyo ang halaga ng safe work environment. Ngayon mga kawok pumunta tayo sa critical na bahagi, ang satirical lens tulad ng espesyal na balita ko kung saan ang blind items may isang ahensya na dapat nagre-regulate ng landfills pero parang natutulog sa pansitan. Ang DNR, Department of Environmental and Natural Resources, dapat nagmo-monitor ng ecological solid waste management under RA 9003. Pero ito ang binaliw. Landfill ay overloaded, walang proper engineering at puno ng informal settlers na scavengers. Imagine niyo ang Pilipinas may Clean Air Act at Solid Waste Management Act. Pero ang hangin sa landfill ay puno ng methane at ang waste parang politics, recycled na recycled pero laging nag-overflow. Si Sara Duterte bilang Vice President nagbigay ng sympathies. Pero bakit hindi prevention? Sa kanyang post nakikiramay ako sa pamilya at kasamahan ng mga nasawi. Naway manatili kayong matatag. Matatag? Oo, matatag tayong mga Pinoy. Pero hanggang kailan? Ito ay kritika sa systemic failure. Local government ng Cebu City under sino na ba yung mayor? Hindi na po si Michael Rama, no? Bakit pinayagan ang private firm na mag-operate ng ganito? At ang national government, parang basura, tinatapon ang responsibility. Parang isang bubwit, tulad ng tawag sa DZRH days, maliit na issue ang waste pero kapag nag-pile up, magiging dambuhalang problema. Mga kabataan, kayo ang susunod na henerasyon. Huwag niyong hayaang maging landfill ang inyong kinabukasan. At mga OFW sa Japan at Germany, kayo na may efficient waste systems doon, ibahagi ninyo ang best practices sa comment section. Okay, bago tayo magpatuloy mga kawok, kung nagustuhan ninyo ang analysis na ito, hit that subscribe button. Sumali sa membership para sa exclusive content tulad ng behind the scenes sa mga ganitong commentaries. #WalkWithLan. Okay pakinggan natin ang mga kwento, mga kawok, dahil ang facts ay nagiging buhay sa pamamagitan ng tao. Base sa report karamihan sa victims ay informal workers, scavengers na kumikita ng 200 hanggang 300 piso araw-araw, kada araw sa paghahalongkat ng recyclable. Isang survivor sabi sa interview, bigla na lang rumagas ang basura, parang tsunami ng plastic at karton. Isa pang natabunan ng paan niya pero nakalabas dahil sa kasamahan na naghukay ng gamit ang kamay. Si Bibi Sara nang bisitahin niya, nagbigay ng comfort. Personal natin binisita ang mga sugatan. Pero bakit kailangan pang magbisita ang VP para maging personal? Dapat ba ang local officials ang unang tumutulong? Ang Cebu City ay may history ng waste issues. Noong 2018, sarado ang Inayawan landfill dahil sa environmental violations, kaya lumipat sa Binaliw. Ngayon, ito na naman ang nag-collapse. Ito ay result ng urbanization without proper planning. Sa Pilipinas, 40% ng waste ay hindi na-collect properly ayon sa World Bank data. Okay engaging para sa mga kabataan. Mga bata, gamitin niyo ang social media para i-advocate ang zero waste lifestyle. Shoutout sa inyo sa Canada at Australia. Kayo na nako-conscious eco-conscious, inspire niyo kami. Mga OFW sa Italy, alam niyo ang recycling doon, ibahagi sa comment section. Okay ang gobyerno
ang government response, CDRRMO at OCD, Office of Civil Defense, ay nag-deploy ng teams pero delayed. Parang traffic sa EDSA, mabagal at puno ng excuses. Si Sara Duterte bilang chair ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, dati yata yan no? Wait hindi siya, pero bilang VP, may influence siya. Bakit hindi proactive? Ang landfill ay dapat may slope stability measures, drainage systems. Pero ayun sa initial probe, posibleng negligence. Ang basura ng lipunan na tabunan ang mahihirap. Literal ito ay socio-economic commentary. Ang victims ay marginalized habang ang may-ari ng PIWSI. Parang blind item May connections ba sa politics, mga kawok sa UK at US? Compare nyo sa inyong countries. Doon, strict regulations. Dito, parang bahala na attitude. Okay mga OFWs, kung magre-remit kayo, support Eco Project sa Pilipinas. Kaya ano ang aral Prevention over sympathies. Dapat i-enforce ang laws, invest sa modern landfills o waste to energy tech, at tulad ng sa Germany at Japan, gamitin ang circular economy. Mga kabataan, kayo ang change makers. Start sa inyong barangay. Shoutout sa lahat. Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, UAE, Hong Kong, Japan, Italy, Germany. Kayo ang global force. Subscribe na para sa more content like this. Ngayon, i-simulate natin ang Q&A mula sa comment section. Bakit laging mahihirap ang biktima? Dahil systemic inequality. Anong gagawin ni Sara? Sana more than visits, policy changes. Ay, nako, mga kaibigan, talagang Mga kawok, salamat sa pagtutok. Ito ang totoo sa gitna ng basura. Subscribe, i-like, i-share at ulit mga kababayan, sa gitna ng kasungalingan, ang katotohanan ang ulang dinudurog. Pero kasama kayo ay talagang kayang-kaya po natin yan. Hanggang sa susunod na episode, mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay po kayong lahat.